Hello po. Alam niyo nakakalungkot ano, palagi na lang na nagiging complaint ng mga guro yung kanilang division. Hindi lang isang division eh. Marami-rami ring marami ding mga division ano. Na yung mga payslip ng kanilang mga guro ay hindi pa ibinibigay sa kanila. Yung iba parang 3 buwan ng delay. Until now, wala pa yung February daw nila. Kailangan ng mga guro nung payslip kasi maglo-loan sila. So, nag-a-appeal na tayo, no? Nananawagan tayo doon sa mga division. Yung ating mga school division superintendent. Na sana po, no? Ay mabigyan ng priority yung pagpiprint ng payslip ng mga guro kasi gagamitin nila yan sa kanilang pagre-renew ng loan. So napakatagal nilang inantay yung lalo na tong February payslip. Napakatagal nilang inantay na pumasok yung increase natin ng 2026 tapos nung pumasok ng February wala naman yung mga payslip nila at hindi naman ma-release no ng kanilang mga division office. Sana po nag-a-appeal tayo sa ating mga school division superintendent na alam ko pong may mga concern kayo sa mga teachers natin kaya lang seemingly ba ang nagiging problem sa mga division, bakit hindi nakakapag-print ng mga kasi alam ko pag sumahod na naibigay na yung yung tinatawag natin na computation na siyata tawag yan yung computation ng region doon sa andun na yung kaltas ng mga loan ng mga tax yung program na yon tapos piniprint na lang to my understanding piniprint na lang yan kaya pag meron ng sahod ang ibig sabihin meron na rin dapat nung payslip. Kasi kapag understood yan Kapag sumahod yung guro, 'di ba? Pumasok na yung pera sa ATM. Ibig sabihin yan, may payroll yan at may payroll, may payslip. Ngayon, nakakapagtaka lang Samantalang maraming division kami dito sa Caloocan. Hindi pa tapos yung buwan. Katatapos lang nung kinsenas na sahod, hindi pa namin sinasahod yung katapusan na sahod, meron na kaming payslip, ganun kabilis. Nakakalungkot naman sa ibang mga division. Totoo sinasabi nila 3 months delay na raw. So, ang ibig bang sabihin yung February nila makukuha pa nila ng May. Kakalungkot kasi kailangan ng mga guro yung yung payslip nila ng lalo na tong February para makapag-renew ng loan. Napakaraming guro ang umaasa na lang sa renewal ng kanilang loan sa PLI. Tapos ang ultimate requirement ng PLI yung latest na payroll na kung saan pumasok yung kanila increase. Ngayon matatapos na naman ng March. Kami may payroll na, magkakaroon na kami ng payroll. Pero sila, maraming mga division office na yung inyong mga guro ay wala pa rin silang payslip. Hindi talaga makakaloan yung mga guro pag walang payslip. Yan yung inaasahan nila kaya nakakaawa. Nakakaawa yung mga guro. Kung uutang sa atin, hindi naman natin pautangin. Tama po ba? Kung uutang naman sa kapwa guro, hindi naman siya pautangin. Kung uutang naman sa principal, hindi ko nga rin pautangin. Hindi, joke lang po. Kasi, yung talagang dapat na magpapautang sa kanila, hindi sila makautang, hindi sila makarenew ng loan kasi nga, wala yung payslip. Sana na, hindi kaya ito na naintindihan ng division office
kahit naman yung mga personnel sa division office, naglo-loan din yan, di ba? Paano kayo nakakapag-loan ngayon? Imposibleng walang papel. Dahil ba walang papel? Kaya lang, ang hirap, ano? Ang hirap magsabihin, manghula, bakit hindi kayo nakakapagbigay. So, muli po ang panawagan. Panawagan, hindi lang yan dito sa isang division eh. Actually, maraming division ang late. Diba? Tapos, late na yung payroll, yung verifier, napakahigpit pa raw. Yan, ang mahirap. So, dear Division Office, yung ating mga SDS, sa loan lang po, sa renewal lang loan lang umaasa yung mga guro. At pwede lang silang makapag-loan kung meron silang payslip. So, nananawagan tayo sa mga division office na hindi pa nagbibigay ng payslip. Sana maging regular yung pagbibigay ng payslip sa ating mga guro kasi kawawa sila. Kawawa yung kanilang pamilya. Hindi sila makarenew ng loan.